Creamline muntikan ng matalo ng Petrogas Angels, pero endgame strategy ni Coach Sherwin biglang tumalab. Tots Carlos bagong the finisher ng Cool Smashers, at Alyssa Valdez may funny encounter na naman with the referee. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kang updated sa Creamline happenings. Creamline vs Petrogas, simula na ang mabibigat na laban para sa Cool Smashers. Sa bakbakan na ito, nasaksihan ang tindi ng composure ng parehong veteran teams. Tunghayan ang naging breakdown ng laban. Set number 1, maagang umariba ang Petrogas Angels. Determinado silang makabawi sa Creamline squad na ilang beses din silang tinalo noon. On point nga ang mga palo ni Aisa Maiso Pontillas at Rania Musa. Ito ang dahilan kung bakit maagang naghabol ang Girls in Pink. Pero hindi rin naman ito nagtagal dahil unti-unting naging impressive ang floor defense ng CCS. 3 straight points nga ang napakawalan ni Michelle Gumabaw dahil sa magandang receive ng kanyang teammates. On fire din si Gemma Galanza kaya naagaw na nila ang kalamangan. Sa dulong bahagi ng set, gumana pa ang net defense ng Cool Smashers. Isang block ni Risa Sato ang nagbigay sa kanila ng panapos na momentum at nasungkit nila ang set sa score na 25-22. Set number 2, same story sa previous set kung saan maagang naghabol ang Creamline. Sunod-sunod nga ang mga puntos ng Angels courtesy of Remy Palma at Musa. Looking sharp nga ang koponan sa early part ng frame. Lumitaw naman ang mga unforced errors sa kabila kaya lumobo na sa 5 ang hinahabol nila. Pero 3 straight points ang ginawa ng Creamline at pumukol pa ng mga naglalakasang palo sina Gumabaw at Valdez kaya agad na nabura ang lamang ng Petrogas. Pero neck and neck pa rin ang dalawang team sa dulong bahagi at isang high caliber show ang ipinakita nila. 23 all, isang smart play ang ginawa ni Soltones at isang block naman ang nakuha ng kanyang kakampi kaya naipanalo nila ang set 23-25. Set number 3, ang Creamline naman ang maagang nagpakitang gilas. Halata na ayaw na nilang maulit ang nangyari sa previous set kaya nakuha agad nila ang kalamangan. Nagtulungan sina Gemma Galanza at Alyssa Valdez para umangat ng bahagya sa kanilang kalaban. Nagpakawala na din ng mga highly efficient na palo si Michelle Gumabaw. Sa kabilang side naman, si Jonah Sabete ang gumawa ng mga puntos kaya gitgitan talaga ang laban. Sobrang ganda ng mga plays na nagmumula sa dalawang koponan at hirap talagang masabi kung sino ang makakapag-uwi ng set. Bago matapos ang set, naitala ni Sabete ang kanyang 15 point at sobrang impressive ng all-around performance niya. Na-extend pa nga ang set dahil sa ganda ng palitan ng puntos pero sa huli, nanalo pa rin ang Petrogas sa score na 25-27. Set number 4, parehong may shaky defense ang dalawang team sa pagsisimula ng set. All-important set na ito para sa Cool Smashers kung gusto nilang manatiling undefeated sa liga. Ipinasok na ni Coach Sherwin sina Bernadette Pons at Tots Carlos at naging magandang strategy ito dahil hindi pa sila masyadong basa ng kalaban. Pero mas naging aggressive naman ang offense ng Angels kaya sila pa rin ang may hawak ng kalamangan. Bukod nga sa attack, sa hindi pa rin bumibigay ang almost flawless na defense ng Petrogas kaya hirap na hirap ang CCS na pumatay ng bola. Sa bandang huli, ang subs na sina Tots at Pons ang bumuhat sa Team Good Vibes nang makagawa sila ng 7-0 run to take the set 25-19. Set number 5, hindi pa rin masolusyonan ng Petrogas ang bugso ng bagyong Kaloy. Sunod-sunod pa rin ang pagpapaulan ng puntos nito at maging si Lori Bernardo ay nagpakitang gilas na rin. Lumobo na nga ang lamang ng Creamline at lumabas ang kanilang composure as a veteran team. Gumawa ng minira ng Petrogas pero isang malakas na atake ni Tots ang nagtapos ng laban. 25-22, 23-25, 25-27, 25-19 at 15-13. Usap-usapan nga ang isang nakakatawang pangyayari involving team captain Alyssa Valdez. Muli na naman kasing nakipagsagutan si Phenom sa referee dahil hindi nito nagustuhan ang isang non-call. Pero nang mahalata niya na baka mabigyan ulit siya ng yellow card, biglang kumabig si Alyssa at nagtawanan na lang ang lahat maging ang mga commentators. Sa game din na ito ay naging magandang strategy ni Coach Sherwin na itago muna sina Tots at Pons dahil naging crucial sila sa laban. Halos mag-cramps na nga ang ilang players ng Petro dahil sa sobrang pagod, pero fresh pa rin ang nasa kabilang side dahil sa magandang rotation ng players.
Itinanghal na player of the game si Tots the finisher Carlos with 16 points off the bench. Samantala, isang triple-double performance naman para kay Gemma Galanza with 15 points, 13 excellent digs and 12 excellent receptions. Sunod na makakaharap ng Creamline ng F2 Logistics. And that's it mga Kavali News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.